Si US President Donald Trump ay muling nagbigay ng pahayag tungkol sa interest rates ng Federal Reserve. Ayon sa kanya, dapat ibaba ito sa 1%, mas mababa ng 300 basis points mula sa kasalukuyang level. Habang inaasahan ng marami na sa darating na September ay magbabawas ang Fed ng 25 basis points sa interest rate, si Pangulong Trump ay nagbigay pa ng dagdag na intriga sa pagsasabing magpapalit siya ng bagong Fed chair bago pa matapos ang termino ni Jerome Powell. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pahayag ni Pangulong Trump, ang epekto nito sa market at kung bakit halos siguradong magbabawas ng rates ang Fed sa September. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si US President Donald Trump, at mukhang parang galit na po siya. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang sinabi ni Pangulong Trump tungkol sa interest rate. Ayon po kay Pangulong Trump, naniniwala siya na ang interest rates ay dapat ibaba ng 3 o 4 na puntos. Ibig sabihin nito ay dapat umabot lamang sa 1%. Para sa kanya, kahit hindi agad ibinaba ng Fed ang rates, matatag pa rin ang ekonomiya ng US at patuloy po itong lumalaban. Kung mangyayari ang ganitong pagbaba, mas magiging mura ang pagpapautang sa mga negosyo at mga mamimili na posible pong magpasigla palalo sa stock market at crypto market dahil mas maraming kapital ang iikot. Yan, para po sa mga baguhan, kapag ibinaba po sa ganitong level ang interest rate, maaaring lumakas po ang risk on asset gaya ng crypto dahil mas mura ang financing at mas mataas ang liquidity sa market. Ngayon ay bakit nais ni Pangulong Trump na magpalit ng Fed chair? Hindi pa tapos ang termino nitong si Jerome Powell na mag-i-end pa sa May next year. Pero sinabi po ni Pangulong Trump na mag-a-announce siya ng kapalit ng mas maaga. At ayon po sa kanya, 3 o 4 na pangalan lamang ang natitira sa kanyang short list at tiyak na ang mapipili ay susuporta sa ideya ng pagkat ng interest rates. Kung totoo ito, magiging mas malakas ang posibilidad ng sunod-sunod na rate cuts sa mga susunod na buwan. Ayan, para sa mga baguhan, kapag pumalit po ang isang pro-rate cut Fed chairman, tataas po ang confidence ng market sa mas agresibong monetary easing na pwede pong magdulot ng short-term rally sa mga risk assets gaya po ng crypto at saka stocks. Ngayon ay sino po ang mga posibleng pumalit kay Powell? Sa ngayon, si Chris Waller. Yan, nandyan po si Chris Waller, ang pinakamalapit na kandidato para maging bagong Fed chairman. Kasunod po niya ay sina Kevin Warsh at saka Kevin Hassett. Ayon po kay Pangulong Trump, mayroon po siyang 2 Kevins sa shortlist. Kung alin man sa kanila ang mapipili, malaking tsansa na susuportahan po nila ang mabilis na rate cuts. Para sa mga baguhan o hindi pa nakakaalam, kapag si Waller o isa sa mga Kevins ang maupo, mas lalaki po ang tsansa ng multiple rate cuts at ito ay magbibigay ng bullish sentiment sa financial markets. Gaano naman po kataas ang posibilidad ng rate cut ngayong nalalapit na buwan ng September? Ayon po sa CME FedWatch, ay 99.9% na ang tsansa na magbabawas ng 25 basis points ang Fed sa September meeting. Tanging 0.1% na lamang ang posibilidad na manatili ang rate cuts sa kasalukuyang level pagkatapos ng September 17 meeting. Halos sigurado na ito, kaya inaasahan ng mga investors na magre-react ang market bago pa maganap ang announcement. Yan, kapag nag-cut po ng 25 BPS, posibleng magkaroon po ng short-term rally sa risk assets. Pero
Kung mas malaki pa ang ibabawas gaya po ng 50 BPS, maaring maging mas malakas ang market reaction. Ngayon ay bakit may panawagan para sa mas malaking rate cut? Si Scott Bessent, siya po ang Treasury Secretary na nangunguna sa paghahanap ng kapalit ni Powell, ay nanawagan na bawasan agad ng 50 basis points ang rates. Naniniwala po siya na dapat noon pa bumaba ng 150 hanggang 175 basis points ang rates. Ayon sa kanya, kung accurate po ang economic data, mas maaga sanang nangyari ang rate cuts. Kapag mas agresibo po ang rate cut tulad ng 50 BPS, maaaring magkaroon ng biglaang lakas sa market prices at pwedeng umabot sa multi-month highs ang ilang cryptos tulad po ni Bitcoin at Ethereum. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano po ang ipinapakita ng job data tungkol sa ekonomiya? Yan, lumabas po sa July data na tumaas lamang sa 73,000 ang non-farm payroll. Malayo po sa inaasahang 147,000. Bukod pa dito ay niribisa pababa ang May at saka June na numbers mula po sa 144,000 at 147,000 patungong 19,000 at saka 14,000. Ibig sabihin nito ay mas mahina pala ang job growth kaysa sa unang akala ng lahat na lalo pong nagbibigay dahilan para sa Fed na mag-cut ng rates. Ayan, mahinang job growth ay karaniwang sinyalis po yan na kailangan ng mas maluwag na monetary policy. Kaya mas lalakas po ang market expectations para sa mas malalaking rate cuts. Ito ay magbibigay po ng bullish signals sa mga traders. At bilang panghuli, sa aking pananaw ay malinaw po na ginagamit ni Pangulong Trump ang issue ng interest rates hindi lang para palakasin ang ekonomiya kundi para ma-impluwensyahan din ang sentiment ng market bago. Yan. Ang halos siguradong 25 BPS cut sa September ay maaring magbigay po ng maikling rally. Pero kung mas malaki po ang ibabawas tulad po ng 50 BPS, posibleng magkaroon po ng mas malakas na bullish run sa crypto at stocks. Gayunpaman, dapat pa ring mag-ingat ang mga traders dahil ang long-term effect ng masyadong mababang rates ay maaari pong magdulot ng inflation pressure na pwedeng bumalik bilang negatibong balita sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.